Theosia. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa first ever episode ng Red Dot Unlimited. This is it. Sabi nga nila, di ba? This is it, pansit. At sa pagkakataon pong ito, may kasama po tayo. Buena mano po natin na bisita dito po sa atin pong podcast. Walang iba po ang, di ba? Recently lang awarded na top 3 ng isang napakasikat na company ngayon. Yes, correct ka dyan. Ang MGI, di ba? Mega Gloriang International. Walang iba kundi si Manoy Wilman sa Abedra. Yes, Manoy. Salamat Manoy. Salamat Kuya. Magandang araw sa iyo at salamat sa pagpapaunlak mo. Pinagbigyan mo yung request namin na maging bisita ka namin. Kahit na busy tsaka medyo may tama pa lalamunan Kaya thankful kami, Manoy. Kumusta? Okay naman. Medyo moving na. Start na sa back to work na uli. Okay, back to work na. Pero 'di ba, kahit na yan po ay medyo tinamaan ng ano ba nangyari, Manoy? Nasobrahan na sa Nasobrahan sa sipag. sa pagse-celebrate. Ayan. Ayan. Si Manoy po. Kaya Manoy, tawag ko po sa kanya. Ikaw na magsabi, taga saan ba si Manoy Wilman? Manoy is parang kuya. Diba, yes. Kuya sa Bicol. Sa Bicol? So we're from Bicol, from Basod, Camarines Norte. Ayan, si taga Basod pa. Nag-stay ako sa dati, sa Camarines Norte. Nung college ako, tapos nung working ako. Siguro accumulation ng 6 years sa Daet. Oo, kaya Manoy, Uragon. Yes, siyempre. Okay. Katunayang Uragon, Manoy, gusto sana namin, kaya thankful kami na nakasama ka namin ngayon. Yes. At syempre, dito po sa Red Dot Unlimited, meron lang konting seremonyas May technical ceremony lang. Kasi 'di ba, alam naman nila na ako ay by profession Radtech. Yes. 'Di ba? Sa Radtech, kami pag na-x-ray ka na ba, Manoy? Yes. Naranasan mo na ma-x-ray. 'Di ba pag in-x-ray, yung parang isang kisap, tug, 'di ba tapos na? Dito po hindi. Ang ginagawa po namin dito sa Red Dot Unlimited, yung kabaliktaran. 'Di ba kung kaya may red dot, sa X-ray kasi yung red dot, yun? Yung red light. Parang yung red light. Habang nakailaw yung red light, bawal kang pumasok. Bawal pumasok kasi nag-expose Pero yung exposure doon, yung red light sa mismong X-ray, less than a second lang yun. Mabilis lang. 'Di ba? Pag sinabi namin, do not enter when the red light is on, radiography is going on, bawal pumasok. Pero dito sa red dot, baliktad. Pag sinabi naming, you may start talking when the red dot is on because podcast is going on. Yeah. Lapit ng tagline mo. Kaya ito kakaiba. Kaya welcome, Yes. Welcome natin yung ating mga magiging mga taga-subaybay. Yes. At sa gagawin po natin. Actually, tayo naman hindi naman po tayo magsisimula ng isang bagay na hindi po magdudulot ng value or karunungan, matututunan yung mga susubaybay po sa atin. Kaya syempre, hindi tayo basta-basta mag-iimbita ng somebody na na wala naman pong i-share na matututunan yung makikinig. Kaya po nandyan ka, Manoy. Salamat sa pagpapaunlak. Pero 'di ba, last time naka-attend ako ng event sa MGI. Ano ba yung detalye? Kasi syempre limitado lang yung detalye, 'di ba? About yung struggles mo before, yung lifestyle mo before, na bago ka tanghaling top 3 ng isang sikat na company. Grabe yung proseso. Process kasi lahat yun. Kasi bago naman nagkaganto ako, marami tayong pinagdaanan ups and down. So hindi lahat pag-start mo, diretso agad, hindi. Kasi yung iba, ina-expect kasi nila pag-start mo sa baba, diretso na ka na agad, hindi. May time na bababa, minsan medyo okay, minsan ganun yung proseso. Hindi lang ako bumigay.
Hindi lang ako bumigay, hindi lang ako tumigil that time. Okay, di ka bumigay ano? Kasi marami kaming kasamahan, dami bumigay. Marami kami nag-umpisa pero marami tumigil. Pero bago natin ay detalye yung mga pagbigay-bigay na yan, maraming bigayan yan, di ba? I mean, kasi di ba doon sa clip, napansin ko doon na meron kang mga pinagdaanan na trabaho at mga syempre palipat-lipat. Ano ba yung mga dati mong naging hanap buhay before kang... Grabe, bata ako kasi talagang dreamer na ako nung bata ako eh. Kasi sabi ko nga, yung buhay ng pamilya kasi namin pag nakita mo iba eh. Kumbaga iba yung buhay namin, iba yung mundo namin nung bata kami. Basod, di ba? Basod. Oo. So sa Basod, sa Cam Norte, ano ang inyong source of living? Farming. Yes, hindi ganun kalaki farm ng tatay ko. Kaya hindi ganun kaayos, kaaganda buhay namin. O di at least may lupa pa rin, di ba? Meron pa rin, pero tatrabahoin mo yun eh. Oo. Okay. Kumbaga, sabi nga nila, isang hamak na magsasaka. Maglulupa. Diba? Maglulupa, di ba? Okay. Pero, Manoy, kasi di ba sa Cam Norte, may mga dyan eh. May mga tabing dagat din dyan. Sa Mercedes kasi, pangingisda naman. Kayo pala, sa farming. So, growing up, Manoy, ano ang nakagisnan mo na na hanap buhay or... Well, yun nakita namin doon. Siyempre, matuto ka magtanim ng palay, cultivate ka ng lupa, then tanim ng palay. Kaya lang nakita ko yung hirap ng buhay, kaya nag-decide ako na, kumbaga, nangarap ng mabago buhay. So those are from your childhood days? Yes. Pero nung medyo ikaw ay tumatanda-tanda na, nagbibinata na, nagbibinata na ako na siyempre gusto ko may pera. Okay. Gusto mo may pera? Gusto ko may sarili kong pera kasi ganun kahirap, hindi ganun okay buhay ng pamilya mo tapos hingi ka pa ng pera sa magulang mo din. Tama. Wala silang maibigay sa'yo. Minsan masasaktan ka pero kung maintindihan mo yung sitwasyon, gagawa ka ng paraan talaga, magiging proactive ka. Parang assertive ka, parang gano'n, di ba? Kasi nakita ko sila, pinag-aaral mga kapatid ko, nakita ko yung hirap na magulang namin. Ilan ba kayo magkakapatid, Manoy? Konti lang kami. Gano'n ka kaunti? 10 lang kami. Konti na. Hindi masyadong marami. So, ibig sabihin, pang-ilan ka po ba sa magkakapatid? Ako yung youngest. Ikaw yung bunso? Yes. Pambihira. Oo. Pareho pala tayong bunso. Kaya bunso pala ka din. magkasundo tayo. Kaya pala eh. So, yung pagiging bunso, nakita mo din kung paano din gumawa yung mga kapatid mo. Oo, nakita ko. Yes. Oo. Nakita ko din yung buhay nila. Kaya, imagine mo, elementary, nagpe-pedicab na ako. Pedicab? Oo. Ano yun? Grade 5 ako. Magkano ba ang pamasahe sa pedicab noong mga time na yon? Piso yata, 150. Noong mga time na yon. Mga time na yun? Anong taon? Mga 90s, early 90s. Early 90s? Yes, early 90s. Kasi, di ba, yun yung una actually, mong kami nag-start doon sa Basod. Kasi dati wala pa doon mga naglalakad mga tao. Kayo yung mga pioneer na pedicab? Nagkataon, nag-grade 4, nakabili ako ng sarili kong bike. Okay. Di ba yung sa attraction kasi, yung The Secret, nung napanood ko siya dati, sabi ko, ganun pala ako mag-attract dati ng bata ako. Kasi grade 3, natuto akong mag-bike. Then, dumating sa punto na gusto ko lagi nakabike. Nanghihiram ako sa pinsan ko, kasi pinsan ko yung mayroong bike. Kami wala. Pero sabi ko, dumating sa punto na hindi ako pinero ng pinsan ko. Nasaktan ako. Pero sabi ko, magkakaroon din ako ng bisikleta. Okay. Magkakaroon din ako ng bike. Tapos, pasukan ng grade 3 noon. Grade 4, di ako nakapasok kasi na-aksidente ako. Okay. Nagkaroon ako ng sugat sa gulugod. Okay. Pasukan ng grade 4. Na-late ako ng 1 taon. Pero yung so, natigil ka? Natigil ako ng 1 taon. Dahil sa aksidente? Kaya nga sabi ko, yun yung part ng process eh. Kasi gusto ko ng bike. Okay. Ngayon pala, bago ka makakuha ng bisikleta, ito yung proseso. Di ako nakapasok ng 1 taon. Ang ginawa ko, nag-ipon ako ng pera. Okay. Namumulot ako ng palay, yung nyug. Okay. Di ba? Tapos yun, nakabili ako ng baboy. Yung kabili ako ng baboy, ang tawag sa Bicol, pinabulog namin. Okay, pinarami. Oo, nanganak siya. 8 yung naging anak ng baboy. Tapos, yung 8 anak niya, namatay lahat kasi di nagpadede yung nanay. Okay, so meaning Manoy, doon time pa lang na yon, nagkaroon ka na ng parang, sabihin natin, learnings. Yes. Na kung gusto mo yung isang bagay, pwede mong i-attract.
Yeah, hindi ko alam na attraction yun. Di mo alam. Hindi ko alam. Pero yun pala, nagmamanifest na dahil gumagawa ka na ng paraan eh. May something na akong Gusto nararamdaman. mo magkaroon ng bike, di ba? Mm. So, dumaan ka sa process. Mm. And then after nun, ano nangyari? Paano mo nakuha yung bike? Ayun, yung baboy, yung inahin, hindi siya nagpadede. Namatay yung 8 anak. Binenta ko. Okay. Pagkabenta ko, nagkataon naman yung isang kamag-anak namin, binibenta yung bike niya. Sabi ko, Okay. sakto. Binili ko yung bike. Kaya pagpasok ko ng grade 4, ang akala nung mga kaklase namin, mayaman kami kasi sa classroom namin, ako nakabike. Sila hindi. Sila hindi. Okay. Di ba? Okay. So, sabi ko, proseso ng buhay. Kaya nga, kung may gusto daw tayo sa buhay kasi, simple lang, kinakailangan lang ang gagawin mo talaga, tsatsagain mo lang. Kinakailangan lang, mag-create ka ng burning desire. Kasi yun yung gusto ko dati. Imagine mo, grade 4, grade 5, grade 6, nagpe-pedicab ako hanggang second year high school. Kaya lang nahirapan ako mag-pedicab. Sabi ko, gusto tricycle na naman. Okay. Tricycle ako, third year high school hanggang fourth year. So, yun ang naging mga unang source of income mo. Basa at a young age. Yes. Nagpapadya ka na, tapos napunta ka sa tricycle. Pero hindi pa sa'yo yung tricycle. Hindi pa sa akin. Kasi wala pang pambili. Boundary lang sa daan. Pero in-attract mo ba yung tricycle? Ginusto ko Ginusto mo? Ginusto ko kasi sabi ko nakakapagod mag-pedicab eh, Okay. magpadyak eh. Nakapagod ka eh. Sa tricycle, relax ka. O, di ba? Sabi ko mas maganda ganitong buhay. Hanggang sa dumating sa punto, napunta sa Maynila. Pagdating ko sa Maynila, ganun din. Nag-tricycle ako yan sa Las Piñas sa Pilar. So, binata ka pa rin nun? Binata pa ako. Ayan. Nung nagtrabaho ako sa Jollibee, doon ako nagkaroon ng chicks. So meaning, before ka nagtrabaho sa Jollibee, nagta-tricycle ka pa? Yes. Saang lugar to? Sa Las Piñas. Sa Las Piñas. So yun na ang naging... Pero sino nang kasama mo from Bicol to Las Piñas? Ako lang. Yung pinsan ko. Ikaw lang. Sa bahay ng pinsan namin dati. So from there, natutunan mo na from driving ng tricycle, naging ano ka na? Crew ka ng Jollibee? Delivery boy ako sa Jollibee. Delivery. Oo. Ayan. So yun na yung nakita namin. Yun na. Jollibee tapos sa Pizza Hut. Then, after ng Jollibee, nag-Aboitiz pa kami. Kasi gusto ko motor eh. Okay. Wala akong pambiling motor. Pero wala ka pang thinking nun about going into business, magnegosyo? Wala pa. Wala ang pa. Thinking mo lang talaga Blurred pa yung vision ko. Hindi ko pa alam kung ano kainat na ng buhay ko. Okay. Talagang dependent ka sa pagiging empleyado kagaya ng karaniwan. Yes. Okay. So ano yung kasunod nangyari sa nag-delivery ka? Nagtuloy-tuloy ba yon? I think mga lang ako doon, 5 months. 5 months. 5 months. Then napunta ako sa Aboitiz, nag-courier. Kasi sa Aboitiz dati, pag courier ka, pwede mong iuwi yung motor. So, sa Sunday, may motor ka. Kahit saan ka punta, may motor ka. Kaya lang yung trabaho sobrang hirap. Okay. So, Aboitiz. Yes, courier ako sa Manila. So, yung dokumento kinukuha namin sa hangar, sa airport, then dinadala namin dinideliver ko sa Malate. Gaano ka katagal nag-Aboitiz, Manoy? Siguro 4 months lang. 3 or 4 months lang. Napagod ako. Ang ikli lang pala. Napagod ako doon kasi imagine mo, pag alis mo sa airport, punong-puno ka ng dala. Pagbalik mo, punong-puno pa rin. Okay, yun pala ang buhay ng... Yun yung buhay. Courier. Yes, so yung from delivery ng Jollibee, so yan bumotor ka na, di ba? Yes. Tapos nalipat ka sa courier. After mo ng courier, pero nararanasan mo na yung hirap ha? Oo, danas ko na hirap kasi magkano sweldo namin, magkano lang kinikita ko. Pag sweldo, magkano matitira kasi pati yung motor, nirerentahan namin. Okay. Kakaltasan yung motor mo, magkano lang matitira, nakamotor ko nga, wala kang pera. Pero upa pa kayo ng bahay? Oo, that time di ako nangupahan ng bahay kasi nakikituloy ako dati sa pinsan ko. Okay, so meaning yung mga expenses mo, kulang yung kinikita? Kulang. O naghanap ka ngayon ng kasunod? O, sabi sa akin nung bayaw ko dati, sabi niya na mayroong hiring sa Pizza Hut. Sabi niya, sige, apply tayo. Ako sanay nang nakasingle na motor. Okay. Siya yung siya nagturo sa akin mag-tricycle sa Bicol eh. Pag-apply namin sa Pizza Hut, natanggap ako, hindi siya natanggap. Siya yung hindi natanggap. Kasi di ba siya yung nagsama sa'yo doon. Yes. May side stand yung motor, di ba? Oo. Di ba pag tumayo ka dapat tatanggalin mo na side stand? Oo. Ako, tinanggal ko. Siya, pag sakay niya, para siya naka-tricycle. Hindi niya tinanggal side stand. So, hindi siya natanggap. Ako natanggap ako.
So sabi ko, balik ka doon sa Aboite sa pinanggalingan ko. Nagpalit naman kami. Kumbaga sa screening, hindi siya nakapasa. Yes. So, sa time na yon, nakakaranas ka na ng challenges during those times. Yes, kasi nung time na na-regular ako sa Pizza Hut, yun ang time na nagkaroon ako ng pamilya. Doon ka na nagkapamilya. Tapos, So, dumating yung time. Nangupahan ka na ng bahay. Yan na. Nagkaroon kami ng anak. So sabi ko, parang parang ito yung kinikita mo, para mas malaki ginagastos mo. Sabi ko parang may mali. May mali. Kaya sige lang, trabaho lang kasi na-regular naman ako dati sa Pizza Hut. Pero yung kinikita mo kulang. So pag may chance na kumita na iba, ginagrab ko. So meaning, ang ginagawa mo is yung natutunan mo sa Bicol na nagmamotor ka, from bike, padjak to tricycle, then delivery na sa Maynila, doon ka nagkaroon ng way of living. Yes. Pero dahil naramdaman mo na nagkapamilya ka na nung nag-Pizza Hut ka, di ba? Naramdaman mo na ikaw ay kinukulang yung pamilya na sa pangangailangan. Kulang sa pangangailangan. Kulang sa pangangailangan. Kinukulang yung pamilya. I mean, kinukulang na kinukulang yung pamilya sa kulang yung kita. Kinukulang na sa pangangailangan. Kulang yung income na hindi na sumasapat sa pangangailangan ng pamilya. Parang sumasapat. Oh. Ayusin natin para masaya. Diba? So, ibig sabihin, ang pinapoint out lang kasi natin, Manoy, although masaya yung usapan nakikita natin yung roots, yung pinapagdaanan. Ngayon, doon ka nagkakaroon kasi ng pag-iisip na anong gagawin ko? Dahil kulang Yes. Wala man akong pwedeng ibang asahan. Kundi sarili ko, abilidad ko, doon na umiikot yung isip mo. Pero noong time na yun kasi, yung pangarap ko, sabi ko, ang laki ng pangarap ko Kasi ang iniisip ko dati, trabaho. Kasi ang setting natin pag nasa probinsya ka, True. Mag-aral ka mabuti para pag nakagraduate ka, mahanap ka ng magandang trabaho. Yes, so sabi ko, tanggap ko na wala akong magandang trabaho kasi wala akong magandang pinag-aralan So kung ano man yung paraan para kumita ako ng legal, gagawin ko. Okay. Hanggang sa dumating sa punto na nagta-taxi ako that time no, nasa Pizza Hut na ako. Pero sabi ko, ang hirap ng buhay kasi imagine mo magkano lang kikitain mo. Then every other day, pero that time mas malaki yung income sa taxi. Yung hindi pa siya hindi pa yung mga mega taxi dati. Mega taxi. Kasi nga, doon tayo namulat di ba? Kagaya na nabanggit mo. Kung ano yung natapos mo, pinag-aralan mo, doon magdidepending income mo. Yes. Bakit? Kasi nga, doon tayo namulat. Doon, kumbaga, upbringing natin. Lalo naman kung hindi din sanay or hindi din exposed sa pagnenegosyo, di ba? Or ibang way of living. Yung magulang natin. Hindi natin masisisi sila kasi doon sila namulat. Actually, ang pamilya ko nga din is dependent din sa sipag Nanay ko, tatay ko, nakita ko kung gaano sila kasipag Manoy Sipin mo, nanay ko, dati, konduktora sa bus. Ganon? Sa EDSA. Oo. Tatay ko naman, security guard. Di ba? So, ganun din. Kita mo sa kanila na yung sipag nandun Yes. Kaya lang, syempre, dahil yun lang yung source of income, kahit masipag silang dalawa, sabi mo nga, sa pangangailangan yung pamilya, di ba? Kapos, di ba? Kapos talaga. Nakita ko din yan sa kapatid ko, sa kuya ko, sa ate ko, kasi di ba bunso nga din po ako. Nakita ko din kung gaano sila kasipag. Yes. So, lumalabas pala, Manoy, na kahit pala masipag ka, hindi sapat Meron palang kulang. Kailangan may tamang sistema. Ayun. Or dapat nasa right platform ka. Yun, may nabanggit kang sistema. Bakit? Ano ba yung mga difference? Kasi, hindi mo nang pwedeng sabihin walang sistema. Yung paghahanap buhay. O di ba, nagtatrabaho ka 8 to 5. Sistema rin yun Sistema din yun, di ba? So, ngayon, when it comes to difference ng sistema at tamang sistema, paano siya nagiging paano ka natatalo sa ganung sistema compared sa ibang sistema? Minsan kasi may mga tao na mahirap paniwalain na ganito yung pwede mong kitain. Kasi yung subconscious wallet pala nila sobrang nipis. Pag pinakitaan mo minsan yung tao na malaking pwedeng kitain, minsan nagdududa. Okay. Ang mindsetting sa atin, kumita ng minimum, kumita ng 500, 700 araw-araw.
Yun yung usual, di ba? Yung usual. Pag pinakitaan mo na ng mga 1,000, 2,000 a day na yan, magdududa na yan. Pero kailan mo natutunang isipin o pumasok sa isip mo yan? Kasi di ba sanay ka sa employment? Lately na. Lately na. Pero nung time na nasa Pizza Hut pa ako, nagtatrabaho ako, nagbi-business na ako, mag-buy and sell ng kung ano na pwedeng pagkakitaan. Simula ka na ng mag-business. Oo, kasi may during that time mahal pa yung yung mga cartridge ng mga printer. Nagba-buy and sell kami noon. Kaya minsan pag may delivery sa Instant dati, Ayala Alabang, doon kami nagdi-deliver eh. Pag nasa Ayala Alabang kami dati, delivery, unahan yan ng mga rider. Nung natuto na mag-buy and sell ng mga cartridge yung mga kasamahan namin mga rider, natuto rin ako. Pag building na, nakikipag-unahan na rin ako. Kasi pagpasok namin sa building, tatanungin namin kung may mga empty cartridge ba sila. So doon ka na nagsimula, Manoy? Doon ako natuto na mas malaki pala yung profit pag nag-business ka. Nang another option, nagkaroon ka na ng parang, sabi nga nabuksan yung isip mo. Awareness. Yeah. Kasi 'di ba, hindi talaga aware, karaniwan, hindi natin masisi sanay sa 8 to 5, hindi aware. Hindi aware. Pero kagaya mo, nagkaroon ng cartridge opportunity, naging aware ka, aware ka na. Doon ako nakabili ng house and lot sa Las Piñas. 20,000. Dahil doon sa? Dahil doon sa pagbabay and sell namin. Imagine yung 20,000 na house and lot. Sabi ko, anong klaseng bahay ito? Kasi ang bigat kasi mga upahan di ba? Nandito ka sa Manila tapos sweldong minimum. Sabihin mo na 1,000 a day kinikita mo kung may pamilya ka, may anak ka na nag-aaral. Okay. Kulang yun. So, instead na mga upahan, ginrab ko yun. Kaya lang sabi ko, sobrang iba yung mundo, iba yung buhay doon kasi minsan talaga magulo, sobrang gulo. Okay, so iba yung amoy, iba yung lugar, iba yung ambience sa place na yun. Kaya sabi ko, mahirap talaga. Kaya, buti na lang na proseso, buti may mga nangyari na, may mga pagkakataon na dapat palang mangyari yon para matuto tayo. Yun ang magandang pakinggan doon, di ba? Kasi, dumadaan ka na sa proseso. Yes, na proseso kami. Ibig sabihin, yun pong from Bicol to Las Piñas. Yes. Then nagkaroon ka na ng awareness sa buy and sell. Nagkaroon ka ng house and lot sa 20,000. 'Di ba? Nakakayaman pero yun yung totoong buhay ko. Pero 'di ba? Hindi actually, diba, sabi mo proseso, 'di ba? Proseso. It's something that you can be proud of. Naging practical na ako during that time. Kaya sabi ko, kailangan mo, kaysa mangupahan, magkano yung ginagastos namin? Pagkabayad mo ngayon, bukas may utang ka uli. Ayun. Di ba? Magbabayad ka pa ng ilaw, magbabayad ka pa ng kuryente. So marami ng point of realization. Doon ako nagkakaroon ng kumbaga, kasi nangangarap na ako na magbago na buhay ko kasi nakakapagod maging mahirap. Nakakapagod magtrabaho na paulit-ulit ka. Then at the same time, yun din yung result. Sabi nga, marami akong kasama dati sa Pizza Hut. Masipag ako, matyaga ako nung nagtatrabaho ako. Pero sabi ko minsan, pareho lang ng sweldo kung tamad. Tamad ka trabaho ko. Masipag ako. Pagdating ng payslip, minsan, mas malaki pa sweldo nila kayo sa akin. Tama pala yung kasabihan na gusto mo pala ng different result, pero ang ginagawa mo, ulit-ulit lang. Doing the same, doing the same thing over and over again and expecting different result. Ayun. Pasok na pasok no? So, ang ginawa mo pala, nagkaroon ka ng parang nagkaroon ka ng adjustment na doon. Yes, doon ka na nagsimula. Pero, paano kang nagkaroon ng, di ba, paano mo hinaharap yung challenges? Kasi, kagaya nung kinakapos, etc. Pero, magkaroon ka kamo ng house and lot. Di, mahirap doon kasi imagine mo. Nung nawala ako sa Pizza Hut, naproseso kami, imagine walang trabaho. Pero, prior to mawala ako sa Pizza Hut, na-invite na kami sa mundo ng multi-level marketing. Okay. Na-invite na ako sa mundo ng networking. So nakita ko na yung brightness nung yung opportunity, nakita ko na yung brilliant idea ng network marketing. Kaya in-embrace ko yun. Kaya lang nagiging problema, alam mo kung bakit? Ups and down kami. Wala kaming napupuntahan na matinong kumpanya. Okay. So from there, kasi kumbaga susundan lang natin yung kwento nagkaroon ka na ng awareness sa buy and sell. Tapos hanggang sa dumating, nagkaroon ka naman ng awareness sa multi-level marketing. Yes. Which is, somehow, little by little, nagkakaroon ka na ng learnings about how to do a business. Yes. Tama? Oo. How to deal. How to deal a business. Yes.
on how to deal with other people when it comes to business. Yes. So, anong naging experience mo doon? Kasi simula ka na magnegosyo eh. Ups and down yun. Kasi minsan mangangarap ka, may lalabas sa kumpanya, magtatrabaho ka. Tapos, buo pa yung pangarap mo. Pero minsan yung kumpanya sabog na. Okay. Kaya napakahirap yung ganitong career din kasi very challenging. Kaya nga kinakailangan kung gagawin mo yung ganitong klaseng business, see to it na tingnan mo yung the whole company. Yung stability ng kumpanya, hindi lang dahil maganda yung compensation plan. Kung gagawin mo, kikita ka ng malaki. Meron mga gano'n na compensation plan na very tricky. Trabahuin mo ngayon, kaya lang how long it will last, yung sustainable ba? Doon ako natuto. Okay, so little by little, through experience at saka sa pangangailangan, and then yung knowledge na iipon na sa'yo. Yes, nagkaroon ng accumulation ng knowledge yun. Oo. Accumulation na yun. Tama. Naiipon. Kaya ibig sabihin, sa atin pong mga kakilala natin, sa mga nakikinig, hindi talaga one night success. Wala. There's no such thing as one night success. Wala. Kailangan mong dumaan sa proseso. Yes. Sa kagaya ng nangyari po sa iyo, Manoy, na meron kang mga struggles, pero ang nangyari lang din, hindi ka nagpatalo sa struggles, tama? Muntik na. Oo, buti na hindi ako bumitaw. Oo, hindi ka bumitaw. Pero ibig sabihin, natuto kang lumaban sa struggles. Yes. Kasi you don't have a choice, kundi lumaban. Hanggang sa itinuloy-tuloy mo, nag-aral ka kung paano gawin, hanggang dumating yung time na nagdesisyon ka, business na talaga. Ayaw mo na mag-empleyado? Since 2004, nung nag-decide ako na mag-resign sa employment, never na ako naging empleyado. Bakit? Bakit nag-decide ka na ayaw mo na mag-empleyado? Wala akong future doon. Kung degree holder ako, may masteral ako, pwede. Pero sabi ko, hindi na para ubusin ko pa oras ko doon eh. Okay. So wala nang kumbaga panahon na yung nakikita ko eh. Kaya sabi ko, gagawin ko to at the end of the day paano. Actually, sabi ng mga kapatid ko, mag-abroad ka. Kasi yung mga, 'di ba, sa Pizza Hut, ang tagal ko, 8 years ako doon. Kahit nakapikit, kaya kong gumawa ng pizza. Oo. Hindi, pwede ka magtayo ng... Kaya ko yun. Pwede ka magtayo ng sarili mong Pwede. Traditional pizza. Pwede. Pero ba't hindi mo ginawa? Wala kang malaking kapital. Kapital. Hindi ba, halimbawa, gagawa tayo ng pizza ngayon. Pwede. Gagawa tayo. Di ba, magpapakila, Migo's Pizza. Yes. Pwede? Pwede. Kasi kaya ang pinapag-usapan po natin dito, the options na dumadating. Kaya lang, yung dumating yung option sa'yo na pwede kang mag-pizza, kulang naman kamo sa kapital. Walang kapital. Ayon sa'yo, di ba? Yes. Pero, nung napunta ka naman sa multi-level, di ba kailangan din ng puhunan dun? Kapital? Oras lang yung puhunan mo. Oras. Actually, yung ibibili mo ng produkto, hindi yun yung kapital eh. Ang kapital doon is time. Kasi doon sa time na yun yung learning process eh. O nagkaroon ka ng choice, Manoy eh. What I mean, nagkaroon ka ng choice, may traditional, tapos mayroong itong isang model ng business which is multi-level. Nagkaroon ka ng choice. So, ang tanong ko dito sa iyo ngayon, bakit ito yung pinili mo? Unang-una, wala kang overhead expenses dito. Walang overhead expenses. Hindi ka magpapasweldo ng tao. Ang gagawin mo, ititrain mo lang, tuturuan mo lang yung tao. Kasi ako, lalagay ako sa isang lugar nang hindi nakakaintindi ng negosyo. Di ba? Pag sinabing wala akong overhead expenses, ano nakapaloob doon? Marami yun. Halimbawa? Pwesto, lahat. Pwesto, tao, permits, business permit mo, lahat ng yun. Kukonsider mo pag magtatayo ka ng traditional business. So pag traditional business pala, kailangan mo ng pwesto, permits, tao, sweldo ng tao. Tapos pagpapatayo nung, kasi may pwesto ka, pero patayo ka muna ng something na yes. Paglalagyan ng business mo. So, nag-compare ka doon sa traditional. O nga naman, kung magpipizza ka, kailangan mo ng malaki-laking kapital. Although, hindi pa naman kasi laki ng Pizza Hut yata ang mo eh. O, di ba? Pizza Hut, baka naman, di ba? Yes. What I mean, hindi naman siguro kasi nabanggit mo naman kanina yung brand, di ba? So, compared
doon sa multi-level na pinili mo, nagkaroon ka lang ng practical thinking. Yes. So yun ang naging ano mo no? Parang bata pa lang, practical ka na no? Nadala mo pagtanda. Hindi naman totally practical kasi sabi ko, kung practical ako masyado, minsan kasi pag sinabi mong practical, may mga magte-take ka minsan ng advantage eh. Regardless kung may mga nasasagasaan minsan na tao. Hindi, what I mean is, Pero, practically speaking, compared sa pizza and sa MLM. O kasi wala tayong pag-uusap doon. Sa decision, no? Yes. For example, kung pagiging practical mo, magkakaroon ka ng parang, sabihin na natin, nagkaroon ka ng ka-conflict dahil sa pagiging practical mo, that's out of the equation. Tama. Pero, practically speaking, dun sa business mismo, specifically, model, mas practical pala kung multi-level. Yes. Because of the overhead expenses. Aside from overhead expenses, dala-dala mo yung negosyo mo kahit saan ka magpunta. Ayun. Eto, nasa jeep ka, nagninegosyo ka. Kahit nasa tricycle ka, may nakatabi ka to, nagninegosyo ka. Okay. Nasa eroplano ka, nagninegosyo ka. Punta ka sa iba't ibang lugar, may negosyo ka. Kasi dala mo. Limitless eh. Parang unlimited. Oo, di ba? Parang red dot unlimited. Pwede. Unlimited eh. Walang limit. Kasi kung traditional business yan, kung saan ka lang place na doon ka lang pwede magnegosyo. Okay. Kung lilipat ka ng another municipality, mag-expand ka, another business permit, another gastos. Another gastos. Yes. Pero 'di ba kasi sa panahon naman ngayon, nabubuhay na tayo sa digital, 'di ba? Oo. Kahit traditional ngayon, pwede mo nang dalhin sa Pwede. sa online. Kaya nga nakakapag-expand sila, but still compared doon sa MLM, unlimited pa rin. Unlimited. Yun ang na-experience. Maganda naman kumbaga kailangan lang kasi pag-aralan. Kung una-una yung produkto mo, kung anong produkto mo. Kasi hindi lang nagkaroon ka ng idea, sige na. Di ba? Kaya nga yung mga kumpanya lumalaki kasi may mga feasibility studies pa yan eh. Pero hindi siya ganun kadaling gawin. Hindi ganun kadali. Unlike sa network marketing kasi pag pinag-aralan mo, pag umupo ka, alam mo masarap sa ganitong klaseng negosyo, pag sali mo, pag umupo ka, habang inaaral mo, nag-i-invite ka, pwede ka na kumita. Doon pa lang. Habang pinag-aaralan mo, nag-generate ka na ng income. Okay. Hanggang sa naging independent ka, lumalaki ka na, so natututo ka mag-handle ng tao, napapag-aralan mo yung system kung paano. Ayan. Paunti-unti, gradual, kasi hindi naman tayo dahil lang kahapon eh. So, dahil doon, nagkaroon ka na ng mas malawak naman ngayon. Sabi nga ito yung karaniwang biruan open-minded ka ba? Open-minded ka na, di ba? So, given na yun. Wala na tayong pag-uusap doon. Bukas ang isip mo pagdating sa opportunities. Kailan naman dumating? Kasi sabi mo kanina, Manoy, na marami ka po na company na nasubukan. Kailan dumating yung time na nasabi mo, ito yung company na maaasahan ko, dependable, na hindi na ako mabibitin. Kagaya sa na-experience ko before, todo ako, pero bitin yung company. Kailan nangyari yun? Actually, may mga kumpanya naman na naandyan eh. Kaya lang, siyempre, kukonsider natin yung marami kang kailangan i-consider eh. So, nung nakita ko naman tong kumpanya na to, kung pag-uusapan kasi natin nakaraan, sobrang dami nakaraan. Sobrang dami, Medyo marami. May mga kumpanya kung pinasok ko dyan, pumapasok ko sa top 10, nagiging awardee rin naman tayo. Pero sabi ko, ito, extreme talaga itong nangyari dito sa MGI kasi first time in the history na yung produkto kailangan na lahat ng tao. Okay. Kailangan na lahat ng tao kasi minsan kasi kapag yung produkto mo mga pampaganda, siguro kailangan natin pampaganda. So, na-mention mo na yung MGI na company. Oo. Pero before na MGI na company na kung saan ikaw ngayon ay undisputed, undefeated top 3, di ba? Pero yung bago natin puntahan yung laot ng MGI, dun sa previous companies, ano ba ang usual na product or merchandise na meron sila doon o meron kayo doon? Health and wellness din ba? Yeah. Also yung mga food supplement. Food supplement. Food supplement. Yan Kasi ang karaniwan. Food supplement, trending siya kasi yung mga baby boomers way back 10, 15 years ago, kailangan na nilang supplement.
Okay. So, kung baka sumasabay sa panahon. Sumasabay yun sa panahon. Yun nga lang, no, sumabay yun, maraming mga kumpanya, talagang sobrang daming lumabas. So, yung market, pwede kikita ka. So, masabi mo ba na magdedepende yung success ng isang product doon sa timing? Yes. Ano ba yung exact na term doon? Kailangan, ano yun? Yung perfect timing? Perfect timing siya. Kailangan yun. Yung sabi natin na parang magkasabay siya in coordination doon sa kailangan ng tao. Parang ano ba tawag doon? Suitable or Oo. Basta yung sasakto siya. Oo. Sasakto siya. Sa pangangailangan. Sa pangangailangan ng tao o sa pangangailangan ng tao sa panahon ngayon. Ngayon, syempre, nabanggit mo yon, meron kang before na experience sa other companies. And what made you think na itong company ngayon, masabi mo na one of the best company na nasadlakan mo na napabuti ka? Kasi as of today, maraming may sakit because of technology. Okay. Technology. Nung walang technology, yung buhay ng tao tumatagal eh. Ano ang mga naging problema natin ng mga technology? Una-una, technology sa pagkain. Okay. Lahat ng pagkain ngayon, karamihang kinakain ng tao sa ngayon, pinoproseso. During the process time, maraming mga element yung nawawala sa pagkain ng tao, kaya maraming tao nagkakasakit. Kaya nauso yung mga food supplement. So deficiencies, gano'n. Deficiencies of something na mga micronutrients na kinakailangan. Kaya kinakailangan mo na lang gano'n. Nauso yung mga technology na, di ba, dati pag gusto mo kumain na mainit, mag-ano ka? Pakulo ka. Papakulo ka ng tubig. Kaya parang bago kumulo yung tubig, kailangan mo ng gatong. Oo. Yung mga old school. Old school, gagatungan mo. Sa bagay, hanggang ngayon naman sa probinsya. Sa probinsya, diba? ganun. Ganun pa rin, Maggagatong ka bago kumulo yung pagkain. Ngayon, wala na. Di mo na kailangan ng gatong. Kailangan mo microwave. Pag ginamitan mo ng microwave, seconds. Okay na. Okay na, mainit na. Bakit? Dahil sa microwave. Dahil sa radiation. Technology. Okay. So, nagkakaroon tayo ngayon ng thinking and sa bagay, yun talaga yung totoong nangyari. Reality po na meron pong dahil because of the technology na existing, meron naman palang kasabay na somehow makakatulong naman to alter the effects of this technology. Tama naman po yun kasi kagaya po niyan, yung wag na lang po muna yung tungkol sa mga gadget, di ba? Yun na lang pong pollution ngayon. Saan po ba galing yan? Sa paglago ng technology. Yes. Di ba? Wherein dapat, in contrast, dapat nga mas nalilesen yung pollution. Pero lumalala. So ano yung gagawin po natin? It's somehow we can cope up with the needs para malabanan natin yung harmful effects of technology. So, dun ka po ba naka-set ngayon o yung thinking mo po talagang dun ka dinala sa ganong larangan? Siguro dun tayo dinala kasi before MGI naman nagkaroon ako ng burning desire or hiningi ko sa Diyos na another chance. Di ko alam na ito na pala. Di ko alam na ito na pala yung... No clue. No clue ka nung una, di ba? Kasi di ko alam eh. Imagine mo. Sabi ko, ito na pala yung binigay. Kaya sabi ko, pinag-aralan ko na lang. Okay, so sige. Manoy, maraming salamat doon sa part na yon dahil nakita namin doon sa na-share mo sa kwentuhan natin ngayon, di ba? Na talaga, meron ka talagang dinaanang proseso, hindi ganun kasimple. Napapagdaanan sa buhay, challenges, and then minsan, sabi mo nga, gusto mo na sumuko. Ngayon, ano yung bago natin puntahan yung company na kung nasaan ka ngayon, meron ka bang pwedeng ma-share sa mga aspiring din na nagsisimula, na nakakaranas ng struggles? Lalo na, sabi mo nga, syempre, sanay tayo sa kung anong meron tayo, kung anong nakagis na, anong kaya na ng sipag natin. Pero, still, kulang yung result dun sa effort mo na binibigay. Ano yung pwede mong ma-impart sa kanila, ma-share, maipayo? Embrace nyo lang yung process. During the process, avoid negative
thinking, negative thoughts, negative feelings kasi yan yung magda-down sa'yo. Okay. Pag-aralan mo na i-convert yung mga sitwasyon na yon, yung mga negative into a positive situation. May iwasan ba natin magkaroon ng negative sa paligid, Manoy? Pwede. Piliin mo kaibigan mo. Okay. Pag hindi mo siya mababago, hanap ka ng ibang kaibigan mo. Okay. Kasi number one, matinding, yan yung pinakang, matatawag nito, pinakamatinding mag-i-impluwensya kasi kayo kasi kaibigan mo. Kausap mo araw-araw, kasama mo araw-araw. Palit ka. Hanap ka ng mga positibong kaibigan. So bakit mo papalitan yung kaibigan? Ba't papalitan yung ka-circle mo? Bakit? Hindi naman totally papalitan. Hanap ka ng, punta ka doon sa ibang circle or okay, I'm going to rephrase the question. Pag merong negativity sa paligid, ano yung option na pwede mong gawin? Kasi nabanggit mo, pwede kang magkaroon ng choice. Yes. Okay? Paano mong gagawin yon? For example, pag may mga negative na situation, isipin mo na lang na kailangan mangyari yon kasi may another option na or may panibagong purpose. Okay. May another purpose. So, kasi doon yun nanggaling avoid negativity. So, avoid negativity, then at the same time, be careful sa lahat ng napapanood mo. Okay. Especially pag social media. Okay. Be careful sa lahat ng naririnig mo. So, choose what you believe. 'Di ba? Hindi mo pwedeng lahat na napakinggan mo, paniniwalaan mo kaagad. 'Di ba? Hindi porke nabasa mo, paniniwalaan mo kaagad. Tama. So, kailangan gamitin mo yung critical thinking kasi binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip eh. Tama. Ngayon, gamitin mo yon para ma-process mo kung dapat mo mang tanggapin, papasukin sa'yo, or itapon mo. Yes. Kasi hindi lahat na makikita mo, lalo sa social media ngayon, totoo or kailangan mong paniwalaan. Tama ba yun? Tama. So, kailangan yon. Yun lang may papayo natin sa kanila. Kailangan yun. So, then at the same time, mag-set ka ng goal. Mas maganda bata pa lang may goal ka na. Ayun. Mas maganda bata pa lang may goal ka na. Dapat pag edad ko ng ganito, dapat ito na ako. Dapat at the age of ganito, ito na ako. Bago ako mag-60, dapat ito na buhay ko, ito na yung mundo ko. So dapat meron kang vision, may goal ka. Yes. Kaya lang kasi, hindi kasi marami ang ganun eh. Di ba? Lalo sa panahon ngayon. Bibihira kasi karamihang tao kasi umaasa sa retirement. Okay. Retirement yung hinihintay. Kaya lang, imagine mo, try to imagine kung magre-retire ka. Kasi ang mindsetting ng iba, mag-aaral ako para pag nakagraduate, hanap magandang trabaho, para pag nakapagtrabaho, magkaroon ng magandang retirement benefits. Okay. Then, pag nag-retire, magbe-business. Okay. Bakit di? Bata pa lang dapat, kung bata ka pa lang, kung nanonood ka sa ngayon, aralin mo na. Habang bata ka pa lang, dapat simulan. matuto ka na magnegosyo habang bata ka pa. Mas maaga. Mas maaga. Okay. Kasi, in fairness naman po, sa mga hindi talaga nagkakaroon ng chance na makapakinig doon sa ibang option. Kasi, nasa tao din talaga, di ba? Tama. Minsan kasi kahit napakinggan mo na meron kang ganitong option, pero mas pinipili mo mag-relax. Mas nakikita mo na nga. Yun yung problema. Pag-relax ka, ibig sabihin, wala kang nararamdamang pressure. Okay. Pag wala kang nararamdamang pressure, ibig sabihin, hindi ka lumalaki, kundi nagsisring ka, lumiliit ka. Maganda yon. Ibig palang sabihin, kailangan mo makaramdam ng pressure. Yes. So, ibig sabihin pala, hindi masama na makaramdam ka ng pressure. Hindi masama yun. Ibig sabihin nun, sign yun na nag-grow ka. Sign na lumalaki ka. Okay. Pag may challenges, sign yun na kailangan mo ma-overcome, kailangan mo pag-aralan yung para... Kaya lang, ang problema natin, Manoy nga, maputol kita. Ang problema natin, maraming ayaw ng pressure. Yun ang problema. Pero marami gusto yumaman. Yun ang masakit sa mga Pilipino. Marami gustong yumaman, ayaw ng pressure. Ayaw ng pressure. Ayaw gawin tong ganito. Okay. Pero kung gusto mong yumaman, pero, di ba, during those times na ikaw ay, hindi ka pa into business, di ba? Nasa employment ka pa lang, nakakaramdam ka na ng pressure nun, di ba? Pag gamay mo na kasi yung isang bagay, parang kahit nakapikit, kaya mong gawin. Komportable ka. Comfort zone yun eh. Comfort zone yun. Comfort zone yun. So, wala ka ng pressure nararamdaman Hindi ka na doon mag-grow. Ayun. Hindi ka na doon mag-grow. Ayun, malinaw. Stuck ka na doon. Malinaw. Kahit di ba pansinin mo, ang daming mga matatalinong tao nung unang panahon, nung araw, matatalino sila. Noon, hindi sila nag-adjust. Hindi nila in-adapt yung technology. Asa na? Naiiwan sila. Naiwan. So, kinakailangan nating
sumabay. Nasuccumb sila sa pressure. Ibig sabihin, bumigay sila sa pressure. Oo. Pero bukod pa yon sa mga individual na ayaw talagang masadlak sa pressure kasi komportable na sila sa ganito, sa ganyan. Mas okay sa kanila yung 15-30. 15-30. O kaya lang syempre, bigyan din natin sila ng tawag dito. Actually, ang ginagawa natin to para maging open sa lahat ng option na meron tayo. Kasi meron talaga di ba? Kailangan talaga meron diyan magtatrabaho para ma-maintain tong ganito, ma-maintain tong ganyan. Nasa tao na lang kung okay ka na doon or gusto mo pang umangat doon sa kinalalagyan mo sitwasyon. Ayaw kasi nila mag-try ng iba. Kasi nga may fear. May fear. So ang kinakailangan ma-overcome mo kasi yung fear. For us to overcome that fear, you must need to try it. Walang iba. Susubukan mo. Kailangan. Kasi pag hindi mo sinubukan yon, hindi mo masabing okay pala. Oo. Hindi mo masabing mahirap, hindi mo masabing maganda pala. Ayun. Kasi kumbaga, masabi mo lang na masarap yung isang pagkain kung nalasahan mo. Yes. Diba? Ang problema sa iba, especially pag nasa mundo ka ng MLM, narinig ng ibang negative, yung nakapakinig, mas matindi magkwento yun. Okay. Sa pagtinawid na. Lalo pag nakailang tawid na. Okay, kasi... Kaya, pinaka-the best, pag-aralan nyo na muna. Kasi doon ako natuto pagka mga mayayaman na tao, pag mga successful na tao, pag kinausap po pagdating sa business, pag-aaralan ko. Yun yung sagot. Pag-aaralan ko. Titingnan ko. So, willing silang suungin. May window, may ano ka, may ano pa sila, may open pa silang window para sa iyo. Yung hindi sarado. Hindi sarado. Yung mga tao pagka negative na yung tao, pag kinakausap mo pa lang, ang dami na sinasabi sa iyo. Ayaw na. Isa pa lang sinasabi mo, dami sinabi. So, kaya di natin minsan masisi. Pero gustong yumaman, gustong magbago buhay. Kaya thankful po tayo na somehow naranasan natin yon at higit sa lahat, natututo po tayo doon. May virtue, may learnings. Yes. Kasi nga naman, kung hindi mo susubukan, paano mong matututunan, 'di ba? Yes. Paano ka magde-develop? Sabi mo nga, yung pressure, it teaches you to grow. 'Di ba? Yes. Lalago ka pag may pressure. Actually, sa lahat ng bagay may pressure eh. Even yung buto. Bago mag-sprout yan, may pressure yan. Sabi nga, nag-exist tayo because of energy. So lahat, energy. Kaya lang, dapat, balik tayo sa sinabi mo, dapat positive energy. Positive energy. Pag negative energy, next. Tapon. Next ka. Okay. So, yun. Siguro, marami na po tayong na-impart sa part na yon. Lalo na po, when it comes to having hope, pag-asa sa puso, and willingness to learn, and willingness na makawala dun sa sitwasyon na meron ka. Kasi syempre, may pangarap ka eh. May gusto kang marating. Yan po ang isang dahilan kung bakit kailangan natin pakinggan ang isang wheelman sa Avedra. Bakit? Kasi meron po siyang pinagdaan ng kagaya nun eh. Di ba paano yun? No? So, ngayon, ang tanong natin is, puntahan natin ngayon sa part na ito ng ating kwentuhan ay bakit MGI ang napili mo? At dito ka ngayon na sabi mo, nagkaroon ka ng parang unexpected result, nagugulat ka sa turnout. So ano bang meron sa MGI? What is MGI ba, Manoy? So si MGI, more on technology siya. Technology na beneficial. Sabi ko nga, kung meron technology na develop na ang nakita natin karamihan bright side lang, hindi natin nakita yung mga negative effect or yung resulta sa atin, especially sa technology sa ngayon, sa self-communication. Kasi yan yung pinakambuhay na natin. Pinakamahirap na technology na develop pala, communication. Dati pag may cellphone yung tao, mga late 90s, kakaiba ka nun kasi may cellphone ka. Oo. Samantalang nung una, puro long distance. Oo, long distance. Di ba? Pag tatawag ka dati, landline. Hulog ka ng o kaya... May mga
May mga booth kang pupuntahan. Oo. Di ba? May mga boot pa, hulog-hulog ka Hulog-hulog para pa. makausap Kasi mo. long distance, di ba? May oras yun. Hindi ka pa sigurado kung naandun yung kausap mo, tatawagan mo. Oo, kasi kukontakin mo nga, di ba? Pero pag may pager ka that time, high-tech ka na. Nung mga later part na yon. Oo, yung pager, may cellular ng parang pag may pager ka nun, high-tech ka na. Kasi high-tech na. Yung landline, Beeper, yung beeper, may call center sila, mag-message ka doon, makakarating doon yung message mo. Sikat ka na noon, di ba? Sikat ka na noon. Noong time na naalala ko dati, nung courier ako sa Boitis, binigyan ako ng beeper. Di ko alam kung paano gamitin. Tunog ng tunog. Pagbalik ko doon sa opisina, galit na galit sa akin yung kasama ko. Kasi may mga message na. Di mo binabasa mo. So nung time na yun, sabi ko, yung balik technology. No? Hanggang sa nauso na, may mobile phone na, text pa lang. Nagsama na si long distance sa kasi texting. Si text. Mm-hmm. So isa na yun. Hanggang sa ngayon, nakikita na natin, kausap natin. Na dati parang imposible. Kaya lang ang problema pala, yung radiation nun. Okay. Di ba? As a radtech, ano ba masasabi mo doon, kuya? Di, as a radtech talaga, Manoy, actually. Meron tayong separate na discussion. Totoo naman po na harmful siya. Yes. But, syempre, kumbaga, another topic, i-discuss natin in detail. Pero papiaw lang po tayo. When it comes to exposure kasi, dapat alam po natin yung klase ng radiation na na-expose sa atin. Yes. Kasi, ito actually, light radiation po ito eh. Pero very minimal siya eh. Why? Visible light lang naman yan. Mm-hmm. Pero kung ito, X-ray ang lumalabas sa akin, kanina pa tayo sunog. Diba? So, depende sa radiation na lumalabas. Yes. Pero, kahit yan po ay light lang, o ito, may cellphone tayo ditong katabi, kahit po ito ay visible light lang or blue light lang, pero ang na-expose sa'yo, directly is mata. Ayan, nagpe-present na tayo, di ba? Manoy, no? Ibang usapan po yun. Aside pa po yan, Manoy, sa pag lumabas ka kasi, it's UV na. UV, exposure. Kaya dinidiscuss po natin with our team na somehow, meron tayong education na binibigay po sa patungkol po saan? Sa radiation education. Kasi po, kahit naman po ang nag-expose sa'yo is minimal lang na type of radiation. Kasi may scale yan eh. From radio waves, radio radiation, infrared, then light. Pataas ng pataas yun. Papunta sa X-ray, papunta sa gamma ray. Malalakas na yun. So, ang tanong po, alin pong radiation na nakaka-expose sa atin na nakakasama? At sa kung anong manner? Ipinapaliwanag po natin yon. Kasi yun nga ang trabaho po natin nagkataon. Na-relate natin sa Red Dot Unlimited yung ating profession. Bakit po? Kasi kahit naman po yan ay sabihin natin, cellphone light lang, pero yung lumalabas po dyan, wala kang protection, ang lahaba-haba pa na exposure mo. Yes. Tapos, bukod sa walang protection na haba na exposure, ano pa, ang lapit mo pa palagi sa source. Doon nagkakaproblema. Tapos matutulog ka, katabi mo pa cellphone, doon nagkakaproblema. Bakit? Yung long exposure doon sa radiation. Yun yung yes. Yung tinatawag na may law of accumulation. Yes, tama. Kasi po, hindi naman po ito ang lumalabas naman po dito, hindi naman po ito eh. Hindi naman po ito type of radiation na napakalakas. Hindi naman. Or else, sana hindi na sila naglabas ng ganitong gadget. Diba? Hindi ito papayagan ng gobyerno o kung sino man na kung maglalabas ka ng gadget, makakasama pala, babawal na yan. Pero bakit nagkakaroon ng problema? It's because of the misuse and abuse. Ayun naman, ako na yung tinatanong mo yata, nagkabaliktad na eh. Hindi, actually po. Radiologist ka eh. Abangan po natin. Yes, tama. Radiologist is the doctor. Kami po ang radiologic technologist. Pero ngayon, host ako ng podcast. Pero Manoy, mag-abang sila. Yes. Kasi magdi-discuss tayo. Abangan ko yan. In detail. Yes. Actually, pero 'di ba, maraming nagkakaproblema. 'Yan nga sinabi mo kanina, abuse and misuse. Yes. 'Di ba, ang daming bata nag-suffer, yung iba nagsisisyo. Exactly. Oo. May napuputukan ng ugat sa mata, sa utak, ganun. Marami. Kaya kinakailangan magkaroon ng proper awareness. Awareness, education, discipline. Kasi kahit ano pang ipasuot natin sa bata pala, kahit ano pang technology gamit mo diyan, pero kung walang disiplina yung mga pagpapatupad, useless eh. Yes. 'Di ba? May nababalitaan tayo na nag-rupture na merong seizures, etc.
Kaya, yan pala, mano yan dahilan, ano? Kaya pinili mo yung MGI. Kasi because of technology. Oh, Tama. makakatulong siya ng malaki. Actually, pamangkin ko biktima ng... Kasi yung wifi niya nasa uluhan. Ito yung table niya, andito yung upuan niya. 2 years na online nung pandemic. So that's the main reason. Biglang nangisay yung pamangkin ko. Okay. Nagkaroon siya ng epekto. Di ko alam kung ano nangyari sa kanya. Pero possible. Di ko alam kung brain motor yung tinamaan kasi uncontrolled yung paggalaw ng kamay. May history ba siya sa family? Walang ganun. So meaning po, Cellphone, ang pwede nating maging unless ma-diagnose po siya, pero most probably because of those exposures. O kaya lang, kailangan din natin ma-educate yung nakikinig anong klaseng exposure and the surrounding circumstances dun sa pasyente sa nangyari. At nabanggit mo din, the technology, ano bang product mayroon sa MGI? Paano siya nakakasabay sa harmful technology? So yan, balikan natin kung bakit ko pinili si MGI. Natanong mo na rin kanina, kuya. So pinili ko si MGI kasi unang-una nakita ko yung 3 P. Profile, dapat kilala mo kung sino may-ari. Okay. Kasi minsan may mga kumpanya na gumagamit lang ng dami. Nung time na na-meet ko tong may-ari ng kumpanya na to, sabi ko iba yung vision niya, iba yung pwedeng mangyari. That's why I decided 2019 na mag full-time ako. Okay, 2019. So nakita ko yung vision niya, yung profile niya, credibility niya, credible person siya. Pangalawa, yung product. Okay, that's the next P. The first P is the profile. Next P is the product. So may USP, may tinatawag na USP, yung tinatawag na unique selling proposition. Okay. So pag market ang pag-uusapan, dapat fresh yung market mo. Kumbaga bago siya, wala kang kakumpetensya or ikaw yung nauna. So nakita ko sa kanya. So technology na tutulong sa atin para, sinabi mo nga kanina, makakatulong siya just to lessen the effect of existing radiation na excessive exposure. So yan. Product, napakagaling ng product, makakatulong ng malaki. Pangatlo yung plan. So that's the 3 Ps. Hindi tayo 4 Ps iba yung 4 Ps. Sa gobyerno yun. Ito yung sa atin. Pag ginawa mo to, pwede kang makawala sa 4 Ps. O sa 4... pwede. Hindi ka naabot ng 4 Ps. Pag ginawa mo yung 3 Ps, pag umabot ka doon, delikado ka na. Profile, product, and plan. 3 Ps pala ang Yung plan na to, perfectong triangle na to. Kaya sabi ko, ang galing. Yung pangatlo, yung plan, yung platform niya, grabing galing. Hindi kasi, linawin natin, Manoy. Kasi maraming allergy sa mga triangle na yan, di ba? Linawin natin. Ano ba yung 3 Ps na yun? Ulitin natin. Makinig kayo. Yan, ulitin natin. From the top 3 of this company, MGI. Profile, kilalanin mo kung sino may-ari. Kasi marami dyan nagtayo lang kasi narinig lang si ganito, nagkaroon lang ng idea. Bago pa lang, iba gusto kumita ng pera lang. Pag kumita ng pera, wala na. Okay. So, dapat see to it na may proper vision. Proper mission, proper vision yung kumpanya. Yung kumpanya. Through the profile, may-ari. Yung may-ari. So, dapat visible siya. Dapat visible siya. Hindi siya yung tipong lagi naka-hide. Gumagamit ng dami. So, etong kumpanya na to, kasama may-ari, makakausap mo, makakamayan mo. Okay. Makakabanting mo. Makakapag-selfie ka? Pwede makakapag-selfie ka. Makaka-chat mo? Yes. So, okay yun. Para sa akin, sabi ko, napaka-humble ng may-ari. Okay. Considering na, siya, talagang successful siya, iba na buhay niya. Saka yung kumpanya kasi, iba nagre-rent. Nakakita ko to, sabi ko, binili to. Yung office nila sa ibang bansa, sarili rin. So, ang plano niya talaga tumagal. Okay. So, profile, then the plan. Product. See to it na dapat competitive yung product mo. Legit. Kung kinakailangan, may mga clinical studies yan. Yes. Sa proseso, dapat makita mo kung properly documented? Yes, properly documented. Yung ginagamit mong product mismo na sineshare mo sa tao, alam mo, those are all legit and documented, clinically tested. Yes, clinically and tested. most of all,
kung ano yung sinasabi nung nasa papel, nasa product mismo. Yes. Yan. Yun, kompleto yun. Nandito yun sa kumpanya na to, kay MGI. Specifically speaking, ano yung mga product na meron? Marami. Actually, ang flagship product natin is eyewear. Eyewear. Yan. Eyewear siya na may technology na embedded sa frame. Ito na yung ito na yung tinatawag na merong clinical test report and documents. Yes. So yun pala ang ginagawa mo ngayon, MGI, with these products. Yes. So aside from eyewear, speaking of products, ano pang meron sa MGI? Meron tayong hand gloves. May apparel, hand gloves. Okay. From head to foot. Yes. Meron tayong neck belt, may slimming belt, Okay. may underwear. Okay. So parang ano pala, no? Apparels talaga. Apparels. Okay. Other than apparels, meron pa bang ibang technology product? Meron pa, marami pang upcoming na products. Like yung, ano yun, nilalagay sa table, yung generator ba yun? Ion generator. Ion generator. Ion generator. Okay. And may lalabas pa yata sa MGI na lumabas na pala, sorry. Yung hydrogen water generator. Okay. Aside from that, yung may heat therapy. Terahertz. Terahertz yun. Terahertz na. So, ibig bang sabihin, hindi lang salamin sa mata na may technology ang products ng MGI? Hindi lang, pero doon tayo nag-focus sa salamin kasi nga ang gusto ng may-ari, especially yung ating inventor, matulungan yung mga tao kasi as of today, ang dami nagka-suffer ng problema sa mata. So, Manoy, nabanggit mo yung inventor. Sino ang inventor ng products ng MGI? By the way, ang inventor nito si Dr. Sun Li Fung. Okay. Malaysian-Chinese siya. Okay, yan. So, isang Malaysian-Chinese. Yung ating global CEO is Malaysian-Chinese din. But now, naka-base na sila sa Indonesia. Sa Jakarta. Okay, so that's the product. So marami palang product ang MGI na technology. Marami technology. So si MGI, balikan natin to kuya kasi kapag may glaucoma, ang bibigyan sa Pilipinas 1 million na may glaucoma. Hanggang ngayon, libre yung salamin nila pag may glaucoma. So merong glaucoma project program ang MGI? Glaucoma donation. Program. Okay, so paano makaka-avail yung tao doon sa glaucoma program na yon? Kailangan lang meron silang mga laboratories. Okay. Especially yung OCT, yung optical coherence tomography. Yung medical certificate. Certificate. Plus yung picture ng pasyente, ID niya, saka yung gamot. So makakakuha sila ng libreng eyewear na technology eyewear from MGI. Yes. So that's one of the advocacy ng company. Then at the same time, yung mga bata na below 14 years old, pag umabot ng 500 yung grado pataas, libre din yung salamin nila. Below 14? Yes. Pero mataas ang grado, na may certificate sila na doon ng grado, na test sila, libreng salamin. Yes, libre. So those are the products, Manoy? So nabanggit mo ngayon, yung magagandang products. How about the testimonies? Meron ka bang ma-share ng mga testimonies? Sobrang dami, pwede mo nang i-search. Pwede nang i-search. Pag sinerch mo? Siguro, mabigay ka kahit isa para sa mga mga kaibigan natin. Yung mga isang remarkable na testimony na di mo makakalimutan. Sa eyewear na lang, sa salamin sa mata. Yung kapatid ko, dyan sa ospital sa Mandaluyong nagtrabaho. Yung katrabaho niya, may kapatid na, ang sabi ng 3 doktor, mabubulag na. Actually, in-advise sa kanya ng isang doktor na, isang ophthalmologist, na pumunta ka na sa school for the deaf habang nakakakita ka. Kasi yung mga ganyang cases, nabubulag na. Okay. Nung ginamit niya si Ion Spec, di ko akalain na matutulungan siya. After a few days, tumawag sa kapatid ko, yung kapatid ng pasyenteng yun, nasabi niya nakakakita na. Oo. Kasi dati, kahit pera, di niya nakilala. Pero naibigay ba ng doktor yung diagnosis? Anong klaseng sakit? Meron yung... Yes, meron siyang astigmatism pigmentosa. Okay, yun ang case niya. Yes. Wherein, Rare pwedeng yung ganong pumunta case, sa pagkabulag. Mauwi talaga sa pagkabulag. Pero, anong nangyari nung gumamit ng eyewear ng MGI? Few days after lang nung ginamit niya si Ion Spec, nakakakita na siya. Days lang? Days lang. Then, hindi rin siya nabulag. Okay.
Okay, so maganda yung naging epekto sa kanya. Sobra. Tapos sa Palawan, nung nasa Palawan ako, meron doon bata. More than 2 months na namumula yung mata ng bata. 2 months. 2 months. May drops na ginagamit yung nanay. Pinagamit namin ng eyewear. Then, second day, pang 4th day, parang yung pamumula ng mata halos wala na. So those are the testimonies na nasaksan mo mismo. Meron bang ano yun? Meron bang sinabi ba, nagpa-check up ba yung bata? Bakit ganun namumula? May cause ba? Nalaman niyo ba yun, Manoy? Hindi ko na nabalikan kasi pandemic yun, pero may picture kami. May picture kayo. Pero ang naging kagandahan lang nun, nagkaroon ng magandang effect sa kanya yung ion spec. Yes. Nawala yung pamumula ng mata. Nawala pamumula. Pero masabi ba natin, kagaya nung astigmatism pigmentosa, tama ba? Yes. Kasi hindi ako masyadong familiar sa mga term ng sakit sa mata kasi pang radiation ako eh. 'Di ba? Yung ganong case, for example, may ganon ding case na gumamit ng ion spec. Pwede ba nating i-guarantee na pwede din siyang magkaroon ng ganong epekto or depende sa case? Or Depende sa case yan. Depende sa disorder ng tao. Di natin alam kasi kung ano sitwasyon. Okay, so depende sa metabolism. okay, so kailangan nating maging malinaw lang din sa mga tao. So si MGI kasi makakatulong siya for us to enhance the metabolism. Kasi si MGI, si ion spec kasi, unang-una nakakatulong siya para mag-increase yung level ng oxygen. By means of the technology. By means of the technology. Nung mga nasa frame niya. Yes. Okay. Kasi dinidiscuss natin yan on a separate occasion di ba? Okay? So gano'n siya, nakakatulong siya ng malaki. Kaya sobrang daming natulungan. Yung iba minsan, di ba, intindihan kasi minsan too good to be true yung product. Pero pinakang the best, matry mo. So, kumbaga, kailangan po nating itry, but still, sabi nga, may narinig akong podcaster din about health. Na yun palang ginagamit mong product, na health product, sabayan mo ng healthy living. Yes. Ng tamang pagkain, Tama. exercise, etc. Or else, baliwala din yung ginagamit mo. At the same time, dapat din pala, alam natin yung case nung kausap natin. Kasi for example, the same, parehong merong, sabihin natin, pigmentosa, di ba? Pero magkaiba ng style of living, magdedepende yung resulta. So dapat alam din natin. So doon pumapasok yung overclaiming minsan na kasi minsan ito ganito ganyan, gumaling etc. Pero kaya pala nagkaroon ng overclaiming kasi hindi gumaling etc. Wala nangyari. It's because hindi niya inalam yung background ng pasyente. Parang ginawa niya, nilahat niya. Eto, dahil ganito nangyari sa kanya, ganyan din mangyari sa'yo na epekto. Pero without knowing the background, dapat pala somehow, alam din natin na busisiin. Dapat may proper, may counseling. Yes, oo. Tama, Manoy. Kailangan may proper counseling. So dito sa MGI, kahit nasabihin po natin, ako po, X-ray by profession, kayo po dating expert sa So, sa pizza. Malayo to sa buhay. Malayo, wala diba? ako. Di kita ipag-drive. Yan, diba? Diba? Layo pero bakit ganun? Bakit nandito po ngayon sa gantong larangan? Yes. Meaning, ito palang pagpapasok ka sa isang negosyo or isang company, hindi naman pala tinitingnan yung background Not mo. Not necessarily. Kailangan magbenta ka nito, kailangan mag-doktor ka, kailangan ganito profession mo, hindi. Oo, kasi parang wala siyang requirement. Wala. As long, ang requirement lang, may pangarap ka na mabago buhay mo. Doon na papasok yung pangatlong P, yung plano ng company. Yes. Paano ba yon, Manoy? Ano ba ang... Mahaba yon. Ibig sabihin, 3 P's, nakuha natin yung profile, yung product, di ba? Napakaganda. Pangatlo yung plan. Paano natin masabi na may plan siya? Kaya mo siya napili. Meron siyang magandang platform. Okay. Na pag sumali ka, magkakaroon ka ng ID, magkakaroon ka ng sarili mong account. Okay. Na yung accounting, inventory, lahat na andun sa isang platform na yun. So, yun yung hindi mo na po problemahin kung may traditional business ka. Kasi kung traditional business ka, accounting mo, inventory, lahat. So nakakasabay din pala siya doon sa takbo ng technology. Yes, sabay siya. Nakakasabay din siya sa takbo ng trend. Yeah, actually meron siyang sariling
digital money. Pag kumikita ka sa system, ang kinikita natin doon, digital money. So, yung pangatlong P falls on the system. Yes. Because of the plan, nandun yung system. Yes. Na pang long term. Tama ba, Manong? Pang long term siya. Pang long term siya. Yes, pang long term. Na mapapakinabangan mo siya pag once na meron kang account, may member ka, etc. is may enjoy mo yung perks ng pagiging member. Yes. Because planado. Tama ba? Planado. Even 1,000 years. Talaga? Sabi ng may-ari. Kasi yung system... Na-approve niya since day 1, since 2017, nag-start sila sa Indonesia. Hanggang ngayon, never na nagpalit ng plan. As is. As is siya. Never na, walang nabago. Okay, Manoy. So sabi ko, sobrang napaka-blessed natin kasi napunta tayo sa napakagandang kumpanya. O sige, dahil sabi mo, napakaganda ng company, di ba? Pagbibigyan kita dyan, lalong-lalo na sa pagbibigay ng payo, dapat kang bigyan ng pagkakataon. Ano yung magkwento Ano yung maipapayo mo naman sa mga MGI members na sabihin na po natin, may challenges, nakakaranas ng mga setback. Di ba? Kagaya ko, parang nagkaroon ako ng problema. Pero kung itutuloy ko to, despite the challenges na naranasan ng kahit sino, anong pwedeng maging outcome? At anong dapat gawin pag nakakaramdam ng challenges? Balik ka lang sa core. Huwag kang lalayo. Kasi the moment na may challenges, kailangan mong alamin, kailangan mong intindihin. Kailangan mong pag-aralan kung bakit ba nangyari yun. Kasi minsan, kailangan mangyari yun para magkaganto ka. Kailangan yun para mag-grow ka. So meaning, kailangan yun. Kailangan maranasan mo din yung challenges para makapag-adjust ka din at yung tamang approach. Yes. Kasi hindi naman talaga nawawala kahit sino sa atin makaramdam ng challenges. Yes. Kasi kahit naman pinaka-top, kahit wala sa top, etc. Lahat. Nagsisimula at matagal na may challenges. Lahat naman tayo. So the right approach is dapat wag ka lang wag ka lang malikot. Wag ka lang lalayo. Oo. Pag may problema ka, doon ka lang. Okay. Kasi naandun lang yung issue hindi yung lalayo ka pa. Okay. Kasi pag may problema dito at maling tao yung napuntahan mo, mawawala ka dito. Okay. May miss mo yung opportunity. Okay. So that's the technique, that's the secret. Oo. That's the open secret. During that time na may mga challenges, di ako lumayo sa may-ari. Okay. Andun ako. Kasi siya yung Okay. siya yung buhay nung... siya yun. Siya yun. Sa kanya yun di ba? Sa kanya nakadepende yun. Then at the same time, siyempre magdasal ka. Una sa lahat, panalangin sa Panginoon, na gabayan tayo sa lahat nating ginagawa, di ba? Sabi nga sa lahat ng bagay, kunin mo yung karunungan. Yun biblical po yun Na dapat pag magsasalita ka, magbibigay ka ng payo, di ba? At kung makikinig ka, dapat yung karunungan talaga ang kunin mo para yun din ang i-share mo. Yes. Kasi kung ang kukunin mo negatibo, yun din ang i-share mo. Kakalat po yun. Tama. Kaya piliin po natin. Yes. Doon lang po tayo sa pag nakinig po sa atin, mag-grow din yung makakapakinig sa atin. Tama. Bawa, meron kang challenges, na i-share mo yung napagdaanan mo, kung paano mo na-overcome. Baka meron sa kanila, dumadaan din sa ganon, di ba Manoy, nakatulong ka sa kanila. Yes. Kasi kagaya niyan, yung nangyari sa'yo. Kaya thankful po kami na na naabala ka namin. Salamat. Sige. Baka meron kang siguro hanggang dito ang atin pong pero baka meron ka pong gustong ipayo or kaya i-share for the last time. For the last time, pinaka-the best na gagawin nyo, ito yung naputol na dapat nasasabihin ko nung time na event Unang-una, mag-gain ka ng knowledge. Knowledge, kung may gagawin ka man in any career sa buhay, kailangan may knowledge. Kailangan full of knowledge ka sa ginagawa mo. Maging empleyado ka man, maging negosyante ka man. Kinakailangan, alamin mo yung pasikot-sikot. Alamin produkto, yung system kung paano siya nag-work. Then at the same time, focus ka. Stay ka lang doon kasi sigurado may retirement. Kung empleyado ka, may retirement pag nag-focus ka. After 30 years, may retirement. Di ba? Sabi nga niyan, focus ka lang sa goal. Focus ka lang sa goal.
empleyado ka, di ba? Wala naman ako nakita nag-retire na empleyado na galing ka dito pagkatapos lipat ka dito. Naubos yung oras mo kakalipat-lipat ng kumpanya. Ganon din sa network marketing. Sali ka dito, bukas doon ka uli sa isa. After a few months, doon ka uli sa isa. Credibility-wise, yung credibility mo nababawasan. Napakahalaga nun. So, dapat nag-i-stay ka. Dapat nakafocus ka. Then at the same time, kailangan ng commitment. Nakatingin yung tao. Nakatingin yung tao sa'yo. Bilang nagli-lead. Kung ano yung umpisahan mo, mag-commit ka kasi may mga taong nagtiwala sa'yo. Yes. Commitment. Kailangan may proper na covenant. May proper na napakaganda. Kasunduan. Yan. Ayan po. Diba? Actually, kailangan kailangan may proper binding siya para makarating kang magaan or mabilis papunta dun sa goals mo. Kasi kung mag-isa ka lang, mas maganda marami. Mas maganda na marami kang nag-guide, marami kang natutulungan. Mangyayari yon kapag ka nag-i-stay ka sa isang kumpanya. Pag tumatagal ka. So mas marami kang matutulungan, mas magiging successful ka. Yes. Mas maraming kumita, mas maraming yumaman sa'yo. Mas maganda yung pwede mo maging resulta. Mas marami ka natulungan. Yan naman yung goal natin eh. Makatulong din at the same time, mabago din buhay nila. Mabago po yung buhay natin kasi as of today, marami talagang Pilipino medyo di alam kung ano yung bukas kasi imbalance na eh. Dati, pag professional ka or noong unang panahon, hindi pa professional tao, pwede maging teacher eh. Doon sa eskwelahan namin, hindi elementary lang, high school, nagtuturo. Sabi ng nanay ko dati, pag nakagraduate ka ng high school, pwede ka na maging principal. Kasi yung demand ng trabaho sobrang taas and yet ito yung tao. Kukunti yung tao. Ngayon, imbalance. Marami na natapos. Pero walang trabaho. Kasi sobrang dami na ng tao, ito na lang po yung trabaho. Kumbaga, doon sa supply and demand. Yes, supply hindi na balance eh. Imbalance na. Okay. Dati may taga-singil sa toll gate. Pagpapasok ako dyan sa toll gate, may nag-aabot ng card. Tapos may taga-singil. Ngayon, wala na. Yung mga tinanggap doon, graduate ng 4 years. Di naman sila nag-hire doon ng high school graduate eh. Because of the changes of technology na. Yes, may RFID na. Dati yung mga taga-serve sa Jollibee, may crew. Oh. Ngayon, may robot na nag-serve. Oh. Because advancement of technology. Yes. Diba dati pagpunta ka sa mga fast food ngayon, sir, ano po order nyo? May tao pang nag-take ng order ko. Pipindot-pindutin ka na lang. So, kukunin mo lang sa counter. Pagdating mo sa counter, ang ibibigay sa'yo doon yung order mo. Even yung payment, di na magko-collect ng payment sa yung cashier eh. Tatap up mo na lang card mo, bayad ka na. Kukunin mo lang yung in-order mo na product. So, ang punto doon, magising tayo. Huwag kang maging dependent lang kung puro trabaho hahanapin mo. Kung gusto mong yumaman, aralin mo yung negosyo. Di naman masamang maghangad na yumaman. Lalo na, hindi naman para sa'yo lang. Tama. Yan. Una sa lahat, tama yung gagawin mo at ibibigay naman ng Panginoon yung para sa'yo. Yes. Kung ikaw man ay pagkakalooban ng kayamanan dahil nagsipag ka, alam mo naman kung saan mo dadalhin. As long as na maayos yung intention mo. Yun. Very yun good. Kasi kinakailangan yung intention Ganda, mo. Maganda. Dapat maging mabuti. Kasi minsan yung pera, dalawa yan eh. Pwedeng ikabuti mo, pwedeng ikasama mo. Maganda ang naging usapan natin. Nakakabitin eh. Pero parang mahirap tapusin. At sa ating sa ating unang pakikipagkwentuhan, nakita nyo naman kung papaanong 'di ba? Kanina halos nahihirapan pang mag-share, 'di ba? Pero nung kumbaga sasakyan, Manoy, uminit yung karburador. Uminit na eh. Oo. 'Di ba? Ganun lang naman po 'yon. Kaya thankful po tayo na meron po tayong isang kaibigan nagpa-unlock po sa atin for our this episode ng ating pong podcast. At God willing po sa mga susunod, abangan nyo po. Hindi po ito biro-biro lang dahil ito po ay magtutuloy-tuloy at abangan nyo pa po ang iba pang mga episode. Kagaya po ng ating mga successful na mga kaibigan at kakilala, makakasama at makakakwentuhan po natin dito. Manoy, kasi 'di ba, alam mo naman, hindi naman tayo dati magkasama sa MGI na lang, 'di ba? Pero somehow pagdating sa negosyo, 'di ba?
siguro naman pwede nating ma-share sa kanila kung paano po natin sila pwedeng tulungan sa mga nagnanais. Sa mga nagnanais na gawin or subukan yung ginagawa namin, pwede nyo kaming kontakin. Siguro meron tayong program ngayon, 'di ba? Yes, may another page po tayo, no? Yes, pwede kayong magtanong doon. Pwede kayong pumasyal sa opisina natin para makita nyo. Invite namin kayo. Para makita nyo bago kayo mag-decide. Kasi mahirap yung sa umpisa, yung transition. Kasi kung ano ginagawa mo ngayon, kung eto ka, lilipat ka dito, it takes time yung proseso para ma-embrace mo para maging kami ikaw. Yan. May ano yun. Ikakadi ka namin, tutulungan ka namin. Ayan. At sige, isa po kami sa pwedeng makatulong sa inyo para magbago din yung buhay. Yes. Napakaganda, napakasaya po ng atin po naging discussion for today. At sana hindi po ito yung yung last. Yes. Na sana sa susunod baka naman maabala namin uli kayo, Manoy. At the same time, mapagtulungan po natin. Lalo na po pinopromote naman po natin dito, hindi naman po walang kabuluhan. Yes, kailangan to. Kailangan to. Ano to? Kumbaga, ano ba tawag doon? Kailangan, ano kailangan? Needs. Yung needs natin. Mas malalim na ano doon. Yung about sa Basta yun. Anyway, ano siya? Parang as soon as possible. Urgency. Kailangan magkaroon ng urgency para. Kasi possible kailangan na to ng pamilya mo. May sense of urgency. Kailangan magkaroon ka ng sense of urgency. Okay. Kasi then at the same time, dapat magkaroon ng prevention. Prevention kasi di natin maiwasan lahat. Blue light, kahit nasaan meron eh. Sige, Manoy. Plus yung soon siguro pag-usapan natin dito natin, pero baka naman pwedeng paki-invite din sila na makinig ng atin pong program ng inyong abang lingkod. Yes. With Kuya Tan, the Pobreng Radtech. Si Kuya Tan. Hindi ka na pobre ngayon from now on or ano ka na? Rich Radtech. Hindi, actually, Manoy, mabanggit mo yan, Ito ko narinig yun eh. Alam mo ba, marami sa atin, even sa jokes, kailangan magkaroon ng twist. So from now on, nagulat nga ako, yung ano na yung title mo dati? Dati, Pobreng Radtech. Oo. Siguro kaya nagkaganon yung buhay kasi sometimes yun yung wish. Actually, meron kasing mas malalim na dahilan kaya Pobreng Radtech eh. Reality ba yun? Kasi kumbaga, we would like to give the virtue or the wisdom na kumbaga mananatili tayong nasa ibaba. Kahit anong marating sa buhay. Kasi may backstory kasi yun. So di ko alam yun eh. May backstory kasi yun. Kung tama, buti. Kasi kung buti na itanong mo. Yes. The backstory is na kahit anong, hindi naman ibig sabihin na yun ang title mo, mananatili kang ganon. May pangarap tayo eh. Pero the main thing is, despite your title na gusto mong maging mababa, still stay humble lang. Stay humble ka lang. Stay humble lang. Pero ang pangarap mo mataas. Na parang gusto mo umasenso kasi meron kang gustong magawa na hindi mo magawa kung hindi ka aasenso. Yes. In just a short notice or example. Yun, Manoy. And siguro naman, tulungan mo din kami na ma-promote ang page ng Ion Spec Medical Eyewear with Kuya Tan. So, sino ang kanilang pwedeng kontakin? Pag sakali mag-inquire sila? Kanina ba? Siyempre. Kay Kuya Tan yun. Opo. Siyempre kay Kuya Tan. Paki-promote naman, Manoy. Ito po, ang top 3 ng company. Yes. Kuya Wilman. Ion Spec. So, the best product to na makakatulong sa lahat po ng tao. Sa mga wala pang problema sa mata, gamitin mo na for prevention. Be wise. Kasi sabi nga ang greatest doctor daw sa buong mundo si Dr. Prevention. Kasi pag may disorder na, it takes time yung process para maging okay yun. So prevention, more on prevention tayo. Sa may problema na, kailangan nyo to.
Okay. Sa office, meron naman tayong, kung may mga grado na, napapalitan naman to, meron tayong mga optometrists. Then soon, sa mga other places sa Pilipinas, magkakaroon tayong mga partner dyan na pwedeng maglagay ng grado. Then gamitin nyo lang yung frame natin. Okay, so abangan po nyo yan. At kami po, dito sa Red Dot Unlimited, ay muling nagkapasalamat. Kapiling po natin, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang atin pong MGI's Top 3. At ito po ang inyong abang lingkod, Kuya Tan, ang pobreng ratek PR, di ba? Na nagsasabing, don't make yourself known for someone you are not. Yan na, galing po yan sa Wish FM, di ba? From KDR, di ba? Yan ay virtue na atin po natutunan. Siyempre, hindi ka pwedeng magpakilala na something na hindi naman ikaw. Let us be realistic. Let us be authentic. Let us be who we are. Okay? This has been the first episode of Red Dot Unlimited with our mentor, Wilman Saavedra. At kami po ay una sa lahat, nagpapasalamat po sa Diyos sa pagkakataon na binigay po sa atin. Siyempre sa lahat ng bagay, una nating pasalamatan ng Panginoon. Salamat po sa Diyos and God willing, see you next time. Red Dot Unlimited. Maraming salamat po. Yan, grabe. Kuya. Salamat. Red Dot Unlimited. Maraming salamat at siyempre sa Teosea's studio. Teosea. Okay, at siyempre Red Dot Unlimited is brought to you by Teosea Studio. Thank you. Yes.